Alam mo ba ang tungkol sa pinakanakamamatay na arsenal ng digmaan, ang vacuum bomb? Ito ay isang sandata kaya nakamamatay na hinuhubog nito ang mga landscape at nagiiwan ng pagkawasak sa kanyang kalagayan. Ang pagpapakawala ng walang kapantay na mapangwasak na kapangyarihan, ang tahimik na annihilator na ito ay lumilikha ng vacuum na pinapawi ang lahat ng bagay sa landas nito ng may kahangahangang puwersa. Ang kanilang kakayahang tumago sa mga nakatagong espasyo, gaya ng mga kuweba at bunker, ay nagpapahiwalay sa mga sandatang thermobaric na ginagawang mas epektibo ang mga ito laban sa mga nakatago o pinatibay na posisyon ng kaaway. Bakit napakalakas ng bombang ito? Paano ito makakaapekto sa pakikidigma sa daigdig? Samahan kami habang ginalugad namin kung ano ang nagagawa ng vacuum bomb sa isang gusali at sa mga target nito. Ang isang thermobaric bomb, na kilala rin bilang isang fuel-air explosive, ay isang malakas at lubos na mapanirang sandata sa modernong digmaan. Ang pinagkaiba nito ay ang natatanging kakayahan nitong gamitin ang oxygen na naroroon sa paligid nito, pangunahin na kinuha mula sa hangin. Hindi tulad ng mga traditional na pampasabog na nangangailangan ng isang particular na halo ng gasolina at oxidizer upang mag-apoy, ang isang vacuum bomb ay gumagamit ng isang malit na single upang kumalat ng paputok na material. Ang material na ito ay maaring mag-apoy ng mag-isa o matrigger ng pangalawang single. Kapag nag-aapoy ang pinong dispersed na paputok na sangkap na ito, naglalabas ito ng napakataas na temperatura at naglalabas ng mapangwasak na pressure wave na kadalasan ang pinakanakamamatay na bahagi ng epekto ng bomba. Ang mga vacuum bomb ay may iba't ibang laki, mula sa mga handheld grenade hanggang sa napakalaking father of all na bomba na may explosive power na katumbas ng 44 tonelada ng TNT. Ang makasaysayang linya ng mga thermobaric bomb ay maaaring masubaybayan pabalik sa unang digmaang pandaigdig, kung saan ang mga pagsisikap ng Aleman ay humantong sa paglikha ng mga incendiary shell na kilala bilang brand granite sa German. Ang mga shell na ito ay gumamit ng mabagal ngunit matinding nasusunog na substance na nagsasama ng mga materyales tulad ng tissue na nilagyan ng tar at pulbura na alikabok. Sa pagsabog, ang mga shell na ito ay nasusunog ng husto sa loob ng humigit kumulang 2 minuto na nagpapakalat ng mga nasusunog na sangkap sa lahat ng direksyon. Ang trajectory ng thermobaric bomb development ay nagpatuloy hanggang sa World War II sa pagtugis ng German Wehrmacht ng isang vacuum bomb sa ilalim ng gabay ng Austrian physicist na si Mario Zippermeyer. Gayunpaman, isang makabuluhang tagumpay sa paglikha ng isang functional thermobaric bomb ang naganap noong digmaang Vietnam. Ang unang modelo, ang CBU-55, ay nagdebut sa panahon ng labanang ito kahit na sa isang pagsubok na kapasidad ng mga puwersa ng US. Noong 1971, isang dedikadong koponan mula sa Air Force Weapons Center na nakatalaga sa Eglin Air Force Base ay nagsagawa ng isang mahalagang eksperimento sa pamamagitan ng pagdadala ng mga prototype na version ng CBU-55 sa Southeast Asia. Ang layunin ay magsagawa ng mga pagsubok sa dalawang relatibong mas mabagal na sasakyang panghimpapawid, ang A-37 at ang A-1. Sa pakikipagtulungan sa 604th Special Operations Squadron A-37 na mga piloto sa Bien Hoa Air Base noong huling bahagi ng 1971, ang koponan ay nagsagawa ng limitadong bilang ng mga combat test mission. Ang mga pagsusumikap sa pagsubok ay pinalawig sa Nakhon Phanom Royal Thai Air Base noong Disyembre ng parehong taon. Nagtatrabaho sa 1st Special Operations Squadron at gumagamit ng A-1 aircraft. Kapansin-pansin, 4 na dalawang barkong A-1 sorties ang isinagawa noong ika-6 ng Nobyembre, ika-2 ng Disyembre, ika-5, at ika-8, bawat isa ay may dalang 4 na CBU-55 na canister. Sa mga mission na ito, si Captain Randy Jain, ang NKP Test Project Officer at Flight Lead, ay nakipagtulungan sa Eglin team para idokumento ang mga resulta ng pagsubok. Sa kasamaang palad, ang pangkalahatang pagtatasa ay hindi nagpakita ng isang kanais-nais na pananaw. Bumangon ang mga alalahanin dahil sa hindi kinaugalian na paraan ng pag-deploy ng 3 propane canisters na bumababa sa ilalim ng maliliit na parachute na madaling maapektuhan ng malaking wind drift. Nagtaas ito ng mga tanong tungkol sa katumpakan ng paghahatid at kaligtasan ng sasakyang panghimpapawid kapag inilabas sa mas mababang mga altitude upang mabawasan ang pagganod ng hangin. Higit pa rito, ang malaking katangian ng drag ng CBU-55 canister na may flat back end nito ay lubhang naglimita sa kapasidad ng A-1 na magdala ng iba pang mga bala, rocket, at CBU na nagdaragdag ng isa pang layer ng pagiging komplikado. Mula Pebrero hanggang Marso 1972, ang US Navy Light Attack Squadron 4 na nakatalaga sa Cantho ay nagsagawa ng ilang mga eksperimentong sorties kasama ang OV-10 Bronco upang
Suportahan ang magkasanib na operation ng US Army at ARVN sa hilaga ng Mekong River. Ang mortar na ginamit sa mga mission na ito ay itinuring na pang-eksperimento na nag-udyok sa pagpapadala ng mga pangkat ng patolohiya upang masuri ang epekto sa mga nananatili sa kalaban sa mga drop site. Sa kabila ng desisyon ng Air Force, patay sa mga kinalabasan ng mga pagsubok sa Bien Hoa at NKP, na huwag i-deploy ang CBU-55 sa mga unit ng labanan sa teatro. Isang inventaryo ng mga canister ang napanatili. Noong Abril 21, 1975, na ang Timog Vietnam ay higit na nasa ilalim ng control ng People's Army ng Vietnam, ang paggamit ng CBU-55 ay naging isang estratehikong pagsasaalang-alang. Sa isang hindi pa nagagawang hakbang, isang CBU-55 ang pinalipad patungong Bien Hoa at inaprubahan ni Major General Homer D. Smith, ang matataas na opisyal ng militar ng US sa Vietnam, ang paggamit nito laban sa PAVN. Ang isang RVNAF C-130 transport plane ay naglabas ng bomba sa 20,000 talampakan na nagresulta sa isang maapoy na pagsabog sa isang 4 na ektaryang lugar. Tinansya ng mga eksperto na humigit kumulang 250 sundalo ang napatay, pangunahin ng dahil sa agarang pagkaubos ng oxygen sa halip na pagkasunog. Kapansin-pansin, minarkahan nito ang nag-iisang pagkakataon ng pag-deploy ng CBU-55 sa digmaan at kalaunan ay sumuko ang gobyerno ng South Vietnam noong Abril 30. Ang kasunod na generation ng CBU-55, kasama ang mga sandatang panggatong hangin ng CBU-72, ay isinama sa arsenal ng militar ng US pagkatapos ng digmaang Vietnam na nakahanap ng application sa Operation Desert Storm sa Iraq. Binibigyang diin ng patuloy na evolution na ito ang masalimuot na kasaysayan at mga madiskarteng pagsasaalang-alang na nakapalibot sa pagbuo at pagdeploy ng thermobaric bomb. Ang genesis ng thermobaric weapons ay nagugat pagkatapos ng Vietnam War, kung saan pinangunahan ng United States ang pagbuo ng fuel-air explosives. Ang estratehikong pagbabagong ito ay hindi napapansin ng mga scientifico ng Onyong Soviet na mabilis na nagsimula sa kanilang pagsisikap na lumikha ng mga kakilakilabot na armas ng FAE. Ang post-Afghanistan conflict era ay nasaksihan ng walang humpay na pananaliksik at pag-unlad na pagsisikap na nagtapos sa paglikha ng ikatlong generasyong FAE warheads na kitang-kitang kinakatawan ng advanced RPOA sa Russian arsenal. Ang mga makabuluhang hakbang sa teknolohiya at mga estratehikong kakayahan ay minarkahan ang evolution ng thermobaric na armas sa loob ng balangkas ng militar ng Russia. Ang TBG-7V thermobaric grenade, halimbawa, ay may malaking lethality radius na 10 metro. Ang granada na ito ay particular na idinisenyo para sa paglulunsad mula sa kilalang RPG-7 rocket-propelled grenade launcher na nagpapakita ng pagsasama ng mga thermobaric na kakayahan sa iba't ibang sistema ng armas. Sa malapit na mga situation ng labanan, ang GM-94, isang 43mm pump-action grenade launcher, ay nasa gitna ng yugto dahil ito ay ininhinyero upang magpaputok ng mga thermobaric grenade. Tumimbang ng 250 gramo at naglalaman ng 160 gramo ng paputok na material, ang GM-94 ay masusing idinisenyo na may lethality radius na 3 metro na tinitiyak ang pagiging epektibo nito sa mga nakakulong na espasyo. Ang sinadya, walang fragmentation na disenyo ay nagdaragdag ng karagdagang layer ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtiyak ng ligtas na distansya na 4 na metro. Ang infantry portable RPGs tulad ng RPOA at ang na-upgrade na katapat nito, ang RPOM, ay may mahalagang papel sa paglulunsad ng mga thermobaric rocket. Ang RPOM na nilagyan ng napakalakas na thermobaric warhead na ipinagmamalaki ang katumbas na TNT na 5 kilo ay nagpapakita ng mga kakayahan na tumutuligsa sa mga high explosive fragmentation artillery shell ng mas malalaking kalibre. Ang mga variant tulad ng RSH-G1 at RSH-G2 na nagmula sa RPG-27 at RPG-26, ayon sa pagkakabanggit, ay higit na nagpapalawak sa thermobaric arsenal, kasama ang RSH-G1 na nagpapakita ng 10-meter lethality radius, katumbas ng mga epekto ng 6 na kilo ng TNT. Ang mga anti-tank missiles ay hindi naging exempt sa pagsasama ng mga variant ng thermobaric warhead. Ang mga missile tulad ng 9M123 Chrysanthema, 9M133 Cornet at 9K115-2 Midas M ay sumailalim sa mga pagpapahusay, kasama ang Cornet EM na nagtatampok ng thermobaric na variant na ipinagmamalaki ang maximum na hanay na 10 kilometro at katumbas ng TNT na 7 kilo. Ang 300mm 955S thermobaric cluster warhead rocket na idinisenyo para sa BM-30 Smerch multiple launch rocket system at ang purpose-built na TWS-1 MLRS
na nilagyan ng 24 na tubo para sa pagpapaputok ng 220mm na thermobaric rocket na higit na binibigyang diin ang pangako ng Russia sa pagsulong ng thermobaric na armas sa magkakaibang mga platform ng militar. Sa pamamagitan ng malaking 700 kilos na thermobaric warhead, ang Iskander-M Theater ballistic missile ay nagpapakita ng lalim ng inobasyon ng Russia sa larangang ito. Ang spectrum ng Russian Air Force munitions ay sumasalamin sa kakayahang umangkop at pagiging epektibo ng thermobaric na teknolohiya sa iba't ibang platform. Ang mga rocket tulad ng S-8 at S-13, mga bomba gaya ng KAB-500OD at ODAB-500PM, at mga guided na bomba tulad ng KB-1500S na lahat ay nagtatampok ng mga thermobaric na variant, ay nagpapakita ng versatility ng mga bala. Sa isang makasaysayang kaganapan noong Setyembre 2007, nagsagawa ang Russia ng isang pagsubok na kinasasangkutan ng pagpapasabog ng pinakamalaking thermobaric na armas na nilikha, na angkop na pinangalan ng ama ng lahat ng bomba. Ipinagmamalaki ang ani na katumbas ng isang sandatang nuklear. Ang pagsubok na ito ay nagsilbi bilang isang direktang tugon sa bomba ng Massive Ordnance Air Blast na binuo ng Amerika na dating kilala bilang Mother of All Bombs na nagpapatibay sa posisyon ng Russia sa larangan ng makapangyarihang non-nuclear weaponry. Ang patuloy na pag-unlad sa thermobaric na armas ay binibigyang diin ang patuloy na pangako ng Russia sa pagbabago sa teknolohiyang militar. Ang pagsasama-sama ng mga advanced na thermobaric na kakayahan sa iba't ibang mga platform ng militar ay nagpapakita ng husay ng bansa sa pag-angkop at pagpapalawak ng mga estratehikong kakayahan nito upang mapanatili ang isang mapagkumpetensyang kalamangan sa modernong pakikidigma. Habang patuloy na namumuhunan ng Russia sa pagsasaliksik at pagpapaunlad ng mga thermobaric na armas, ang pandaigdigang tanawin ng militar ay nasasaksihan ng pagbabago ng paradigm sa kalikasan at potensyal ng paputok na ordnance. Ang 1983 ay minarkahan ang pagsisimula ng isang groundbreaking na pakikipagtulungan sa pagitan ng Spanish Ministry of Defense, Directorate General of Armament and Material, at Explosivos Alaveses, isang subsidiary ng Union Explosivos Rio Tinto. Ang pinagsamang inisyatiba na ito ay naglalayong bumuo ng isang cutting-edge thermobaric bomb na kilala bilang Bomba Explosiva de Aire Combustible o BAC. Ang pangunahing layunin ng programa ay upang isulong ang mga kakayahan ng thermobaric na armas. At upang makamit ito, isang masusing binalak at naisakatuparan na proseso ng pananaliksik at pag-unlad ay itinakda sa paggalaw. Ang matagumpay na paglikha ng isang prototype ay minarkahan ng isang makabuluhang milestone sa programa. Ang prototype ay sumailalim sa mahigpit na pagsubok sa isang banyagang lokasyon upang matiyak ang sukdulang kaligtasan at pagiging confidential. Ang diskarte na ito ay hinimok ng kinakailangang pangangailangan upang pangalagaan ang mga technological na sekreto na nauugnay sa BAC na sumasalamin sa pagiging sensitibo at estratehikong kahalagahan ng proyekto. Kasunod nito, ang Spanish Air and Space Force ay naging tagapag-ingat ng BAC na nagpapanatili ng hindi natukoy na dami ng mga advanced na thermobaric bomb na ito sa inventaryo nito. Paglipat sa silangan patungo sa People's Republic of China, isang mahalagang pag-unlad ang naganap noong 1996 nang simulan ng People's Liberation Army ang pagbuo ng PF-97. Ang portable thermobaric rocket launcher na ito ay nakakuha ng inspiration mula sa Soviet RPO-A Shmel, isang hinalinhan na may mabigat na legacy. Ang PF-97 na ipinakilala noong 2000 ay iniulat na tumitimbang ng 3, 5 kilo at naglalaman ng 2, 1 kilo ng thermobaric filler. Ang pinahusay na pag-ulit nito, ang PF-97A, ay nag-debut noong 2008 na nagpapahiwatig ng pangako ng China na isulong ang mga kakayahan nitong thermobaric. Higit pa sa mga rocket launcher, ang thermobaric arsenal ng China ay may kasamang iba't ibang armas tulad ng mga bomba, granada at mga rocket. Ang patuloy na pananaliksik sa bansa ay nakatuon sa pagtulak sa mga hangganan ng teknolohiyang thermobaric na may mga hangarin na makamit ang mga armas na may kakayahang umabot sa temperatura na kasing taas ng 2,500 degrees. Sa South America, pumasok ang Brazil sa larangan ng thermobaric weaponry noong 2004. Ang pagtugon sa mga kahilingan mula sa Military Staff of Aeronautics at Board of Aeronautical and Military Equipment, ang Institute of Aeronautics and Space, ay nagsimula sa pagbuo ng isang thermobaric project na pinangalanang Trocano. Ang inisyatiba na ito ay nagpakita ng pangako ng Brazil sa technological na pagbabago sa larangan ng militar. Ang Trocano, na idinisenyo na may pagkakatulad sa napakalaking Ordnance Air Blast ng Estados Unidos at ang ama ng lahat ng bomba ng Russia,
ay nagpakita ng versatility nito sa pamamagitan ng pallet-loaded sa isang C-130 Hercules aircraft, colloquially kilala bilang Hercules. Sa pag-deploy, sinundan ng bomba na nilagyan ng parachute. Ang trajectory nito batay sa aerodynamics, katulad ng mga katapat nito mula sa mga pangunahing kapangyarihang militar. Ang pagtutok sa British Ministry of Defense, 2009 ay nagmarka ng isang kapansin-pansing pagkilala. Kinumpirma ng MOD ang paggamit ng AGM-114 Hellfire missiles na nakuha mula sa United States ng Army Air Corps Augusta Westland Apaches sa Afghanistan. Ang mga missile na ito, na nilagyan ng mga blast fragmentation warhead, ay na-deploy noong 2008 at 2009 na may kabuuang bilang na 40. Binigyang diin ng MOD ang particular na disenyo ng mga missile na ito upang lansagin ang mga estruktura at in-neutralize ang mga individual sa loob ng mga gusali na tinutugunan ang mga puwang sa pagpapatakbo laban sa Taliban. Ang pagsunod sa mga mahigpit na alituntunin ng pakikipag-ugnayan para sa mga pilotong British na may komprehensibong mga observation sa sabungan ay nagpakita ng katumpakan at pananagutan sa pag-deploy ng mga kakayahan sa thermobaric. Isang hindi sinasadyang pagsisiwalat noong 2018 ng MOD ang naglabas ng mga detalye patungkol sa General Atomics MQ-9 Reapers na na-deploy ng Royal Air Force noong Syrian Civil War. Inilantad ng paghahayag na ito ang armament ng AGM-114 Hellfire missiles na nilagyan ng mga thermobaric warhead sa mga drone ng pag-atake ng RAF na tumatakbo sa Syria. Ang pagsisiwalat ay hindi sinasadyang na-highlight ang umuusbong na landscape ng digmaan na may mga unmanned aerial vehicle na nilagyan ng mga advanced na thermobaric na kakayahan na gumaganap ng isang mahalagang papel sa mga modernong salunggatan. Sa subcontinent ng India, nasaksihan ng 2010s ang mga makabuluhang hakbang sa teknolohiyang thermobaric. Ang Indian Ministry of Defense ay nagpasimuno sa pamamagitan ng pagbuo ng 120mm thermobaric round na kumukuha ng inspirasyon mula sa high-explosive squash head round. Ang round diet na idinisenyo para sa Arjun main battle tank ay nagsama ng mga thermobaric explosives sa mga shell ng tangke. Ang mga establishmento ng pagsasaliksik at pagpapaunlad ng armament ang nanguna sa disenyo at pagbuo ng mga round na ito na naglalayong pahusayin ang kanilang pagiging epektibo laban sa isang spectrum ng mga target, kabilang ang mga bunker ng kaaway at mga light-armored na sasakyan. Ang mga thermobaric na round na binuo ng ARD ay gumagamit ng mga composition ng paputok na mayaman sa gasolina na lumilikha ng sobrang presyo ng sabog at enerhiya ng init sa pagtama. Ang dynamic na kombinasyong ito ay napatunayang lubos na epektibo sa pagdulot ng pinsala sa mga pinatibay na istruktura ng kaaway, mga bunker, mga gusali at mga malalambot na target tulad ng mga tauhan ng kaaway at mga light-armored na sasakyan. Nasaksihan din noong 2011 ang pagpapakilala ng thermobaric hand grenade na TG-1 ng kumpanyang Serbian na Balkan Novote. Nagmarka ito ng isang makabuluhang karagdagan sa hanay ng mga thermobaric na armas na magagamit sa pandaigdigang merkado. Ang TG-1, na may mga advanced na thermobaric na kakayahan, ay naging isang kilalang manlalaro sa hand grenades na nagpapakita ng patuloy na ebolusyon ng teknolohiyang militar. Ang paggalugad ng thermobaric weaponry ay lalong lumawak noong 2017 nang ang Ukraine, sa pamamagitan ng collaborative na pagsisikap ng Ukroboronprom Scientific Research Institute for Chemical Products at Artem State Enterprise, na kilala rin bilang Artem Holding Company, ay nag-unveil ng isang groundbreaking na produkto, ang RGT-27S. Tumimbang ng humigit kumulang 600 gramo. Ang mga thermobaric grenade na ito ay kumakatawan sa isang paglukso pasulong sa larangan. Sa pagsabog, nakabuo sila ng isang mabigat na 2 segundong ulap ng apoy na may volumetric na abot na hindi bababa sa 13 metrong kubo na sinamahan ng mga temperatura na tumataas sa 2500 degrees. Ang mataas na temperatura na ito ay epektibong nawasak ang mga kalaban at ipinakita ang kakayahang patayin ang mga lightly armored na sasakyan. Ang pasinaya ng RGT-27S sa Azerbaijan International Defense Exhibition noong 2018 ay binibigyang diin ang pangako ng Ukraine na isulong ang technological na kahusayan nito sa thermobaric na armas. Sa pamumuni-muni sa international na yugto, ang taong 1980 ay nasaksihan ang pakikipagtulungang pagsisikap ng Mexico, Switzerland at Sweden habang sila ay magkasamang nagharap ng isang motion sa United Nations na nagsusulong para sa pagbabawal ng mga sandatang thermobaric. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pinagsama-samang pagsisikap, ang panukala ay nahaharap sa pagtutol at nabigo ang motion. Itinampok nito ang mga hamon na nauugnay sa paggamit ng pandaigdigang pinagkasunduan sa pag-regulate at pagbabawal ng mga sandatang thermobaric. Sa mga sumunod na taon,
Kinilala ng United Nations Institute for Disarmament Research ang pangangailangang ikategorya ang mga sandatang ito at hinahangad na lagyan ng label ang mga ito bilang pinahusay na mga sandatang sabog. Sa paligid ng 2010, may mga pagsusumikap na ayusin ang mga thermobaric na armas na kinikilala ang kanilang potensyal para sa pinahusay na mga epekto ng pagsabog. Gayunpaman, ang mga pagsisikap na ito ay nakatagpo ng mga hadlang at ang paglalakbay patungo sa pandaigdigang regulasyon ay nanatiling mailap. Ang masalimot na katangian ng international na relasyon at magkakaibang mga pananaw sa paggamit ng teknolohiyang militar ay kadalasang naghahatid ng mga hamon sa paggamit ng mga komprehensibong kasunduan sa mga naturang usapin. Habang lumalawak ang pinaigting na pagtugis kay Osama bin Laden, natagpuan ng gobyerno ng Estados Unidos ang sarili sa isang mahigpit na pangangailangan na mag-deploy ng sandata na may kakayahang tumagos sa masalimuot na sistema ng kuweba kung saan humingi ng kanlungan ng kaaway. Ang pagkaapurahan na ito ay humantong sa paglikha ng Blue 118B thermobaric bomb na isinilang dahil sa pangangailangan at binuo sa ilalim ng hindi pangkaraniwang mga pangyayari. Sa pagkumpleto ng pag-unlad ng Blue 118B at ang kahandaan nito para sa pag-deploy, ang militar at mga dalubhasang komunidad ay tinamaan ng lubos na kabagsikan ng sandata na ito. Ang napakalawak na mga panirang kapangyarihan nito ay nag-udyok sa patuloy na mga debate sa mga eksperto na nagtaas ng mga tanong tungkol sa mga ethical na pagsasaalang-alang na nakapalibot sa paglikha ng gayong kakilakilabot na sandata. Ang tumitinding tensyon ay minarkahan ang geopolitical landscape ng gitnang silangan noong panahong iyon at mayroong pangangailangan na neutralisahin ang mga puwersang Al-Qaeda at Taliban na nakabaon sa loob ng komplikadong mga network ng kuweba ng Afghanistan. Nahaharap sa isang tiyak na sitwasyon ng pambansang seguridad, nagpasya ang Estados Unidos na i-deploy ang thermobaric na armas, umaasang magagawa nito ang tila imposibleng gawain ng pagtagos sa kailaliman ng lupa upang maalis ang komplikadong kuweba. Noong Marso 2, 2002, isang lihim na operasyon ang naganap sa isang hindi natukoy na location malapit o sa paligid ng Afghanistan. Isang mahalagang sandali ang naganap nang ang isang solong F-15E Strike Eagle na kaanib sa 335th Fighter Squadron Chiefs mula sa 4th Fighter Wings ay nagsimula sa isang mission na walang katulad na kahalagahan. Nasuspende sa mga rack ng sasakyang panghimpapawid ang unang operational Blue 118B thermobaric bomb. Sa tulong ng isang target na laser, ang computer ng F-15E Strike Eagle ay maingat na kinakalkula ang tilapon ng bomba na isinasaalang-alang ang mga kadahilanan tulad ng taas, bilis at saklaw. Pagkatapos ay pinakawalan ng sandata na humahangos patungo sa pasukan ng tunnel complex na estratehikong nakaposisyon malapit sa isang istruktura na kahawig ng isang bahay. Habang bumababa ang bomba, ang mga palikpik at airfoils nito ay mahusay na nag-adjust upang matiyak na nananatili ito sa kurso na ginagabayan ng laser beam na nagmumula sa sasakyang panghimpapawid. Ang mga pusta ay mataas at ang tension ay humawak sa misyon habang hinihintay ng lahat ang resulta, umaasa sa isang matagumpay na welga upang lansagin ang muog ng kaaway. Taliwas sa inaasahan, iba ang kinalabasan. Hindi nakuha ng bomba ang nilalayon nitong target at habang ang mga particular na detalye ay nanatiling inuri, ang Pentagon ay nagsiwalat na ang bomba ay sumabog ng maaga na naglalabas ng mapangwasak na enerhiya nito sa ibabaw ng lupa. Dahil sa mataas na pag-asa na namuhunan sa groundbreaking na sandata na ito, ang kaganapan ay minarkahan ng isang sandali ng matinding pagkabigo. Iminumungkahi ng mga ulat ang paggamit ng fuel-air explosives laban sa China noong 1969 Sino-Soviet border conflict. Bukod pa rito, ang sistema ng TOS-1 na nagsasama ng mga thermobaric na armas ay nasubok sa panahon ng digmaang Soviet-Afghan noong huling bahagi ng 1980s. Ang mga puwersang militar ng Russia ay iniulat na gumamit ng mga sandatang thermobaric na inihatid sa lupa noong labanan para sa Grozny sa una at ikalawang digmaang Chechen. Ang TOS-1 Heavy MLRS at RPOA Shmel shoulder-fired rocket system na may ODAB-500SP fuel-air bomb ay ginamit noong Chechen Wars. Ang mga handheld thermobaric na armas, kabilang ang RPOA, ay ginamit di umano sa panahon ng Beslan School hostage crisis noong 2004. Noong 2022 na pagsalakay ng Russia sa Ukraine, may mga ulat ng mga puwersa ng Russia na nag-deploy ng mga thermobaric na armas. Noong Pebrero 2022, inakusahan ng ambassador ng Ukraine sa United States ang Russia ng pag-deploy ng thermobaric bomb. Ang mga puwersang British, kabilang ang Army Air Corps at Royal Air Force,
ay gumamit ng thermobaric AGM-142N Hellfire missiles sa digmaan sa Afghanistan. Sa digmaang sibil ng Syria, ang mga drone ng militar ng Britanya na nilagyan ng mga missile ng AGM-114N Hellfire ay na-deploy din. Iniulat ng Human Rights Watch at Euromed Human Rights Monitor ang di-umano'y paggamit ng thermobaric na armas ng Israel sa mga nakaraang salungatan, kabilang ang 2008-2009 Gaza conflict at ang 2023 Israel-Hamas war. Isinasaad ng mga ulat ang paggamit ng mga thermobaric bomb at munitions ng parehong Russian at Syrian na pamahalaan sa panahon ng Syrian Civil War laban sa mga rebelde at mga lugar na hawak ng rebelde. Noong Marso 2023, ipinakita ng mga sundalo mula sa 59th Motorized Brigade ng Ukraine ang pagkawasak na dulot ng isang thermobaric RGT-27S2 hand grenade na inihatid ng isang Mavic 3 drone sa isang derelict na Russian infantry fighting vehicle. Ang mga thermobaric at fuel-air explosives ay ginamit sa pakikidigmang guerrilla mula noong 1983 Beirut Barracks bombing sa Lebanon, kasama sa mga pangyayari ang pambobomba sa World Trade Center noong 1993 at ang pambobomba sa Bali noong 2002 ng mga bombero ng Jamaah Islamiyah. Noong 2023, may mga akusasyon laban sa Hamas ng pagpapaputok ng mga thermobaric rockets sa mga sibilyang bahay sa panahon ng pag-atake sa Israel. Hindi tahasang ipinagbabawal ng international na batas ang paggamit ng mga thermobaric munition, fuel-air explosive device o vacuum bombs sa mga operasyong militar na nagtatarget sa mga kalaban. Gayunpaman, ang United Nations Convention on Certain Conventional Weapons, particular na ang Protocol on Incendiary Weapons, ay maaaring ipagbawal ang kanilang deployment laban sa mga sibilyang populasyon o infrastruktura. Sa kabila ng iba't ibang pagtatangka, noong Nobyembre 2022, lahat ng pagsisikap na magtatag ng mga regulation or limitation sa paggamit ng mga sandatang thermobaric ay nabigo. Ang International Red Cross ay nagsasaad na ang mga thermobaric na armas, sa pamamagitan ng disenyo, ay hindi likas na walang pinipili, kadalasang nagsasama ng mga kakayahan sa pag-target sa katumpakan. Ang katangiang ito na nakatuon sa katumpakan ay maaring mag-alok ng mga makataong benepisyo sa pamamagitan ng potensyal na pagbabawas ng collateral na pinsala at pagliit ng bilang ng mga bala na kinakailangan upang makamit ang mga layuning militar. Inirekomenda ng International Red Cross ang pag-iingat sa paggamit ng mga sandatang thermobaric sa mga lugar na makapal ang populasyon dahil sa malawak na epekto nito at maraming mekanismo ng pinsala. Salamat sa panonood. Habang narito ka pa, mag-click sa link na lumalabas sa iyong screen upang mapanood ang isa pa sa aming mga kawili-wiling video. See you there!